Victor Wembanyama gustong laruin ang lahat ng 82 regular season games. Rason kung bakit hindi pumirma ng extension si Bam Adebayo sa Heat. Los Angeles Lakers durog sa opening night laban sa Nuggets. LeBron sumuko sa huling minuto. Naging maganda naman ang laban sa pagitan ng Warriors at ng Phoenix Suns. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng matibay na basketball shoes, Curry 10, mabibili lamang sa halagang 2,100 pesos. I-click ang link sa comment section or bisitahin lamang ang tfen.com for more quality shoes. Matapos ang lahat ng hype at mga hula, ang phenom ng San Antonio Spurs na si Victor Wembanyama ay isang araw na lang mula sa kanyang pinaka-inaasam-asam na NBA debut mula ng si LeBron James. Ang Frostbank Center ay aapaw sa kasiyahan ngayong Miyerkules ng gabi habang binubuhay ng French Center ang fanbase na walang direksyon na naghahanap ng kanilang bagong franchise star. Mula nang manalo ang Spurs sa NBA Draft Lottery noong Mayo, marami ng malalakas na hula ang ginawa tungkol sa rookie season ni Wembanyama. Gayunpaman, may pag-unawa rin na maaaring tumagal ng sandali bago nila mailayo ang San Antonio sa kompetisyon sa Western Conference at bago siya maging isang matibay na manlalaro. Tama, ang load management ay iniiwasan o kahit na iyon ang tingin natin. Ang 19 years old ay nagtatakda ng ambisyong layunin para sa bilang ng mga laro na nais niyang laruin sa kanyang unang season. Bawat laro, ani Wembanyama, ayon kay Andrew Lopez ng ESPN. Kung walang labis na panganib sa kalusugan ko, syempre hindi ko kayang hulaan ang hinaharap. Pero nais kong laruin ang bawat laro. Pagkatapos ng isang pahayag na gaya nito, mas magiging pasasalamat pa ang mga taga San Antonio para sa kanyang pagdating. Gayunpaman, sa kasalukuyan, ang sitwasyon ay medyo mas magulo kaysa sa inaakala ng ambisyosong rookie. Pinili ng Spurs si Wembanyama na maging kanilang kinabukasan at kasama ng ganitong malaking puhunan ay mga takdang pag-aalaga. Si legendary head coach Greg Popovich, ang lalaking nagpopularize ng load management, maring nagnanais na pangalagaan ang kalusugan ng talentadong ito. Halos 7'4" ang taas ni Victor Wembanyama. At sa kasaysayan ng mga NBA big men, may mga natural na agam-agam tungkol sa mga pinsalang maari nilang madanas. Malamang na tinitingnan ni Popovich ang mas malalim na larawan sa panahon ng 2023 to 2024. Sa ibang balita naman mga kaibigan, ang dahilan kung bakit hindi pumirma ng kontrata si Bam Adebayo sa Miami Heat. Hindi nagkasundo ang Miami Heat at si Bam Adebayo na magkaroon ng kontrata ngayong summer. Pero may mabuting dahilan dito. Ang takdang panahon para sa pagpapahaba ng kontrata bago magsara ang negosasyon ay lumipas kagabi. At maraming manlalaro sa NBA ang nakakuha ng extension ng kanilang kasalukuyang kontrata. Pero hindi kasama rito si Bam Adebayo kahit na may karapatan siyang magkaroon ito at may mabuti namang dahilan kung bakit. Dahil wala pa silang All-NBA appearance, hindi siya kwalipikado para sa Supermax contract at itinataya niya ang sarili na makamit ito sa paglipas ng season na ito. Si Bam Adebayo ay may deadline din para sa extension ng kontrata ngayon, katulad ni Giannis. Ngunit ang pagkakaiba ay hindi pa nararating ni Bam ang mga criteria para sa Supermax. Kaya't sa kanya, magandang hintayin muna ang susunod na summer. Nakamit ni Adebayo ang average na 20.4 points, 9.2 rebounds at 3.2 assists noong nakaraang season. Ngunit ang Heat ay isang kupunang kailangang sumailalim sa play-in tournament kaya't hindi siya napili sa All-NBA team. Ngunit sa playoffs naman mga kaibigan, naging halata ang kanyang halaga para sa Heat. Dahil sa mga positionless All-NBA teams na ipinapakilala ngayong season, malaking puhunan sa sarili ang ginagawa ni Adebayo sa pagtuturing sa kanyang sarili bilang isa sa tuktok na 15 manlalaro sa NBA. Magkano nga ba ang kikitain ni Bam Adebayo? Kung maghihintay sa Adebayo at makamit ang All-NBA status sa susunod na season, maaring obligasyon ang Miami Heat na magbayad
ng 5 taong kontrata na nagkakahalaga ng $334 million para sa kanilang center. Sa edad na 27, papasok pa lamang sa kanyang peak si Adebayo, kaya't inaasahan niyang magkaroon ng malaking kita. Si Giannis Antetokounmpo ay nagsabi noong off-season rin na maghihintay siya hanggang sa susunod na season bago pumirma ng kontrata dahil maaaring mas mataas ang makukuha niyang sweldo dahil sa mga taunang pagtaas ng salary cap. Ito rin ay maaaring mag-apply kay Adebayo kasama ang katotohanang kailangan niyang makamit ang All-NBA para maging eligible sa Supermax. Gaya ni Giannis. Si Giannis Antetokounmpo ay pumirma ng kontrata upang bigyan ng kumpiyansa ang Bucks na hindi sila nag-trade ng kanilang mga ari-arian para kay Damian Lillard, na may 3 taon pa sa kanyang kontrata para lamang umalis ito sa summer ng 2025. Hindi nais ng Heat na maging interesado ang ibang koponan kay Adebayo para sa 2025 free agency class, kung saan nakafocus ang mga koponan kay Giannis. Kaya't ang off-season ng 2024 ang magpapakita kung makakamit ni Adebayo ang Supermax na nais niya o kung tatalima siya sa isang regular na max kontrata. Maaring subukan niyang magtaya na ang kanyang kakayahan para sa season ng 2024 to 2025. Ngunit sa pag-aabot ng free agency, wala na siyang katiyakan sa kanyang halaga sa merkado. Ngunit ang pag-aantay ng ganoong katagal ay may kasamang panganib. Motivated si Bam Adebayo na makabalik sa NBA Finals. Si Jimmy Butler ay nagbigay ng malalaking pangako noong Media Day na nagsasabing ang Heat ay babalik sa NBA Finals kahit na sa isang off-season na hindi sila nakakuha ni na Damian Lillard at Bradley Beal. Grabe, painit ng painit ang mga basketball updates natin mga kaibigan. Anong masasabi nyo dito? Samantalang Lakers natalo sa opening night laban sa defending champion Nuggets sa score na 107-119. Sa labang ito, hindi umubra ang Lakers sa mainit na paglalaro ni Nikola Jokic na nagtapos sa laban ng 29 points para pangunahan ng Denver na mayroong 13 rebounds, 11 assists, triple-double na may 2 steals at isang block. Tumulong rin si Kentavious Caldwell-Pope na may 20 points at Jamal Murray na may 21 points para makuha ang pagkapanalo laban sa gustong makabawi na Lakers na siyang pinangunahan naman ni LeBron James ang scoring na may 21 points. Nuggets defenders are Taurean Prince na may 18 points at Anthony Davis na may 17 points. Naging maganda naman ang laban sa pagitan ng Warriors at ng Phoenix Suns. Sa labang ito, hindi mapigilan ng Warriors itong si Devin Booker na siyang pinangunahan ang Suns sa scoring na mayroong 32 points, 8 assists at mayroong 6 rebounds para sa pagkapanalo sa score na 108-214 sa opening night laban sa Golden State. Sumunod si Kevin Durant na mayroong 18 points at 10 rebounds. Samantalang sa kabila, hindi naging sapat ang effort nitong ni Stephen Curry na mayroong 27 points at 6 rebounds. Ngunit kabilang naman ang mga iilang highlight plays na ito. Crossover here, gets to his right hand and just splits the two defenders. Great finish. And always talking, and he's probably the most dangerous shooter the game has ever. here in the Bay. Can't hit the three. Scooped home. Curry the offensive board and the deuce for the Warriors. Good defense. Alive. He does. Curry. Oh, Golden State cuts it to 2. Making the simple pass and Gordon knocks it down. But then Curry gets a second chance. Chris Paul na mayroong 14 points at Klay Thompson na mayroong 15 points. Kung nagustuhan niyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, i-share at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.